Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Annabel Domingo. Sabi niya dito, there is para sa akin kahit ganon lang ang ginawa ni Paulo. Parang pagtatanggol na rin kay Kim yung ginawa ni Paulo kasi nga maraming nagsasabi na walang ginagawa si Paulo para ipagtanggol si Kim o hayan, gumalaw na ang Diyosawa. Tama po kayo dyan, Ginang Annabel Domingo, isang malinaw po na pagtatanggol na ito kahit nasabihin ng iba dyan na ay hindi naman tuwirang pinagtanggol ni Paolo Avellino si Chinita Princess kasi yun ay about lamang sa pagpapatama ni Paolo sa Senado. Iisa lamang yun mga kakimpaw. Kasi isipin nyo ha, pagsang-ayon lamang to ni Paolo Avellino na mali nga po yung ginawa ni Sen Bato de la Rosa. 'Di ba na siyang paninindigan at pananaw din po ni Kim Chiu. Ibig sabihin parehas po sila ng paninindigan. Sinasang-ayunan ni Paulo yung paninindigan ni Chinita Princess. Di po ba yun ay isang pagtatanggol din para sabihin yan din ang paninindigan ko? 'Di ba? Meron kasing nagsasabi na dead ma lang daw si Paulo sa nangyayari kay Chinita Princess na which is wrong mga kakimpaw. Hindi po nanahimik si Paulo at ngayon nga ay meron na rin siyang pasaring para po sa mga nangyayari dito po sa ating bansa na siyang pabor sa pagsasalita ni Chinita Princess. Yun mga kakimpaw. Kaya maraming salamat po sa inyong komento at sa pangunawa, Ginang Annabel Domingo. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating talakayin ang tungkol po dito sa ganap ni Chinita Princess after its showtime. So nagpunta po talaga siya sa kanyang shop na House of Little Bunny to check yung mga stock niya dito and syempre para na din po ma-meet etong mga fans na nag-effort pumunta dito at mag-hoard ng mga bagong labas na design ng House of Little Bunny niya mga kakimpaw. Ito nga po yung isang picture. Oh. Sabi dito ni Ma'am Melody Rubio, thank you so much Kimi. Thanks rin po for your trust. Grabe din mga kakimpaw. O nakapagpa-picture siya kay Chinita Princess, mapapasana all ka na lang talaga kasi nakalapit siya kay Kim Chiu. Tapos makikita dyan yung mga binili niyang mga bag. Sobrang dami talaga mga kakimpaw. Kaya maging si Kim Chiu, tuwang-tuwa rin po sa mainit nyo na pagtanggap at pagsuporta sa lahat po ng ginagawa niya. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw tungkol dito sa lumabas na write-ups tungkol nga dyan sa pagtatanggol ni Paolo Avellino kay Kim Chiu and sa pagpapasaring na din po sa nangyayari sa Senado. Ayon dito, umani ng samot-saring reaksyon sa social media ang aktor na si Paolo Avellino matapos ang kanyang naging pasimpleng post na iniugnay ng netizen sa kasalukuyang usapin sa politika na kinasasangkutang issue sa Senado. Nag-ugat ang usap-usapan na ibahagi nga po ni Paolo Avellino ang isang game post na may temang Bato versus NBI, bagay na agad napansin ng kanyang followers dahil sa timing ng naturang post. Marami ang nag-isip na tila may ipinahihiwatig ang aktor hinggil sa umiinit na issue sa pagitan ng kampo ni De La Rosa at ng ahensya. Bagamat walang anumang caption o direktang paliwanag si Paolo tungkol sa kanyang ibinahagi, naging sapat na ito para umani ng iba't ibang interpretasyon mula po sa mga netizen. May ilan na nagsasabing tila isa itong subtle complementary sa nangyayaring political tension habang ang iba naman nagsasabing pasimpleng share lamang ito ng aktor. Hindi rin iwasan ng ilang netizens na purihin si Paulo dahil sa umano'y matapang ngunit maingat nitong paraan ng pagpapahayag ng saloobin para sa ilan. Isa raw itong patunay na mulat ang aktor
sa mga nangyayari sa bansa at hindi natatakot na magpahiwatig ng kanyang opinyon sa malikhaing paraan. Samantalang may ilan ding nagsasabing hindi dapat agad bigyan ng mali siya ang naturang post dahil walang malinaw na pahayag si Paolo ukol dito. Ayon sa kanila, maaaring nagkataon lamang daw ang timing at hindi ito dapat agad iugnay sa anumang isyong politikal. Sa kabila ng sari-saring reaksyon, muling napatunayan ang lakas ng social media presence ni Paolo kahit simpleng post lamang ay agad nagiging laman ng diskusyon online. Hanggang ngayon ay nanatiling tikom ang aktor at wala pang opisyal na pahayag kaugnay sa tunay na kahulugan ng kanyang ibinahaging game post. So para po sa atin mga kakimpaw, isang malinaw ito na pagsang-ayon sa pahayag ni Chinita Princess nitong nakaraan. Ibig sabihin, iisa po ang kanilang pananaw, iisa po ang kanilang paninindigan. At yun ay malinaw po na pagtatanggol at pagsang-ayon sa post ni Chinita Princess nitong nakaraan. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang interpretasyon ninyo sa shinare po sa Instagram story ni Paolo? I-comment nyo lang dyan sa baba. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol dito sa isang kapuso actress na gustong makatrabaho daw si Paula Abilino, mga kakimpaw, abaya agawan pa si Chinita Princess. Ayon nga dito sa post ng isang page, kapuso actress, gusto umanong makatrabaho si Paolo Abilino. And dahil nga po sa post na yan, umani ito ng samot-saring komento, merong nagalit, merong nainis kasi nga po kalabtim na ni Chinita Princess, bakit daw gusto pang agawin, bakit daw gusto pa pong umeksena ng kapuso actress na to. Alam natin na marami talaga nagkakandara pa kay Paolo Abilino na makatrabaho ito dahil pogi si Paolo, syempre, mahusay po na aktor, mahusay po na artista, kaya talaga hindi mawawala na siya po ay hangarin or pangarapin din po ng iba. Pero sorry na lang kayo ha, ilan sa mga actress ng kapuso, dahil si Paolo ang gusto niya lamang makatrabaho ng paulit-ulit ay si Chinita Princess. And for sure, pag inoffer yung project na yan kay Paolo Avellino na ito po ang kapartner, for sure tatanggihan lang din po yan ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. Dahil sa oras nga naman natanggapin ni Paolo yan, di katapusan na rin po ng tambalang kimpaw, 'di ba? Kaya hindi po isa sa tabi ni Paolo Avellino yung pinagsamahan nila ni Chinita Princess sa kung saan talagang sumikat po si Paolo nung nakatrabaho niya po si Kim Chu, 'di ba? Hindi po 'yan sasayangin ni Paula Abilino kasi alam niyang marami po ang magtatampo, alam niya pong marami din ang magagalit sa kanya sa oras na tanggapin niya po yan. So hindi pa man po ino-offer yan kay Paolo, alam naman natin na hindi po yan tatanggapin ni Paolo. Iitsapirahin lamang po mga kakimpawang offer na yan dahil ang dami pong project na nag-aantay sa kanila ni Chinita Princess, 'di ba? At kung gusto niyang kumawala kay Kim Chu dapat noon pa. Ngayon mga kakimpaw, talagang si Paolo po ang namimilit na si Chinita Princess ang gumanap sa role na to. Pilitin niya lang daw, kaya naman daw to ni Chinita Princess. Kahit sinasabi ni Kim Chu na hindi ko kaya yan. Pero si Paolo pinipilit niya po si Kim Chu na hindi. Kaya mo yan, 'di ba? Kaya may tiwala po si Kim Chu sa sinasabi ni Paolo. Kaya nga po nabuo yung The Alibay. Kaya nga po si Kim Chu ay naging stela na pokpok sa The Alibay. Yun ay dahil sa panghikayat na ginawa po ni Paolo. Kaya relax lang kayo mga Kimpaw, hindi po tatanggapin yan ni Paolo. Okay? So paano mga Kimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.